si Direk Chito kahit insert ng cellphone, dumadali. Sabi ko, oh my God. Kasi may motivation yung character. Kasi yung nakatingin, kinakabahan. So, ginagawa Ano yung kinakabahan? Kinakabahan. The reason why we love what we do is because of that purpose. It's not just yung self-serving that I wanna be, ha ha ha, director. Oy, kaya ko ng Marty, kaya mo. Kunin kita. Kunin kita, Direk. Kunin mo kami dalawa. Ginawa akong artista kasi yung best friend ni Rosenda na bading, hindi niya gusto yung talent na naman. So sabi niya, Andoy, ikaw na nga. Direk, AD ako. At saka triplet si Claudine, di ba? Madali lang. Live at Basta Cafe, Kamuning Film Club presents an informal roundtable conversation among 3 filmmakers. Pero dahil hindi bilog ang table namin, huwagin natin itong kanto. At ang guests natin today, directors na nag-start as assistant directors to big-time directors. Crisanto Aquino, assistant director to Chito Ronyo, May Cruz Alviar, assistant director to Rory Quintos and Olivia Lamasan, and Andoy Ranay, assistant director to Wen V. Deramas. Direk, ikaw, paano ka nag-transition from AD to director? Ginagawa ko nun yung Goyo, ang Batang General, sa TBA Studios. Pero that time, may interest na ako talagang mag-direct. Then, nagusulat na ako ng mga scripts. Tapos, meron akong parang kwento na sinulat na that time. After the last day of shoot, staff party namin, si Sir Ed Rocha, napakabait si Sir Ed. Sabi ko, Sir Ed, thank you for everything, ganyan-ganyan. Kasi sobrang bait niyang boss sa TBA Studios. Tapos siya yung nag-open, sabi niya, Chris, if you want to direct film, do it with us. Gumanon siya. Sabi ko, This is it! Ganun yan. may script ako, Sir Ed. May script po ako, kailan po ako pwedeng mag-pitch. Pitch next year, kasi December yun eh. So the next year of 2019, pinitch ko, Write About Love. Nagustuhan nila, nilaban sa Metro Manila Film Fest, nanalo ng 8 awards, and the rest is history. So yun yung... So feeling ko, thank you. So feeling ko, yung sabi ni Sir Ed sa akin na, you want to direct, Chris, do it with us. How long were you an AD before you became a Ang director? tagal. Sabihin na natin 20... Years? 20 na. College pa siya. Hindi kasi ano eh, nag-AD 2010, 2009 yung In My Life, 2010 script con pa ako. I think 2011 or 2012 nag-AD ako. And then 2019 yung Write About Love. 7 years. So, ang tagal nun, ang tagal nun. And mostly yun, Direk Chito, Yeah. Gerald Taro, Chris Martinez, yun yung mga lahi kong AD that time eh. So yun, I think kung di dahil kay Sir Ed Rocha, na napakabait, siya yung nagbukas talaga sa akin ng door to direct. Yan, si Sir Ed. Ikaw direct. Ako naman, I started, kasi nung AD ako noon, ang training ko to become a director was pagba-backpack director. Kasi di ba ganun yun Yes, nun? yes. Usually sa sa TV, pag assistant director ka, sometimes, patiran nyo na yan kay May as backpack. So one camera, ganun. Right. And if I'm not mistaken, the very first was, I think Esperanza pa lang nag-start na ako. Pero pa isa-isa. And then, sa Sandaling Kailangan Mo Ako, I remember pinatakbo ako ng Taal while they were in Pampanga to shoot some scenes. And then, in Pangako Sa'yo, yun yung full-on, na ako, 3rd or 4th unit. Ang ang masaya doon, masaya. Kasi pag pack up, doon ako mag-shoot. So which means, wala pang EGL noon. Pag pack up ng 6 in the morning, doon pa kami mag-shoot nila Echo tsaka nila Jody hanggang mga 9 in the morning. So, but that was my training ground. Pangako Sa'yo, the first one. And then, after, I think it may have been in the middle of Pangako Sa'yo, nung ni-launch na ako as a director sa Maalaala Mo Kaya. Pero, di ba yun noon? Yes. Pero, nung panahon na yun, nung sinabi na, may ilo-launch ka na as a director talaga sa MMK, yung feeling ko noon was hindi yung this is it.
ang feeling ko noon was, kasi I was enjoying, kung dati luhaan ako nung nagsa-start, natatakot ako noon nung script ko, nako, ganyan. Ito, sobrang enjoy ko na pag-AD. Parang, kasi alam mo yun, di ba, parang, it's like clockwork. Pag pupunta ka sa set, alam mo na yung gagawin mo. Yes. Parang, ano na siya, automatic na eh. Pag True. binigay ang script sa'yo, ang bilis mo i-breakdown. Kasi nga, sanay na sanay ka na. So, nung sinabi na mag-direct na ako for MMK, parang ako noon, okay, parang ito na yung next step, okay, pero enjoy pa ako mag-AD eh. Parang alam mo, hindi, it wasn't, parang dumaan siya. It only hit me nung nandun na ako the night before. Doon na parang umakit na yung ano. Pumunta ako sa puntod ng tatay ko, Dad, I'm so scared. Magano na ako. Tapos on the next day, I used to smoke back then. I think I smoked like 3 packs. Ah, yeah. As in, ganun. Nag-iossi ka I used to pinata smoke nung before, 80 di ba? So, in my life. I smoked like 3 packs. Attention talaga, ganun. So, that was my first. And then like what we said kanina, di ba? Hindi agad nagkaka-project ang pag na-launch ka na. Just because nag-MMK ka doesn't mean may show ka na kaagad, sunod-sunod ang project mo. Totoo. So parang gusto mo pang mag-AD. Kasi after that, wala akong project. Bumabalik lang ako sa pangako sa'yo as backpack director. But they already have their own ADs. Meron na si Mervin nandun na. Meron ng Kuya mga Mervin AD. Brondian. Oh, meron Yes. ng mga AD yung mga director. So, backpack director na lang ako noon. And so, si Direk Rory, parang, sabi niya, sige, I'm doing a movie, I'll take you with me, you'll be my associate director. Kasi in the meantime, because I wasn't doing anything. That was Kailangan Kita. Which turned out to be such a blessing because I learned so much being on that film. Parang ang dami kong new experiences then. So that was my start. After that project, nagkaroon ng teleserye ulit si Direk Rory, and she brought me along as second AD. Parang kayo ni Direk Wendy. Yes. But usually yung Ganon AD, yun, yeah. nagiging tandem director din. So I Correct. became the co-director for her teleserye. Pero marami pa akong bigas na kakainin at grabe niya pa rin akong nadidisiplina even as a co-director na merong point nga na sinabi niya sa akin. Kasi meron ako isang akala ko kasi noon sa pack-up 6 in the morning. May meeting daw with Tita Malu at 10. So sabi ko, hindi ko kaya. Hindi ko naman alam na pag gano'n, drop everything, go. Yes. Sabi ko, Yes. hindi ko kaya mag-attend. Hindi ka pwede mag-no. Hindi, nag-absent ata ako. Hindi yata ako sumipot sa meeting. Sobrang galit na galit si Direk Rory. Kasi pa nakakaya, parang gano'n. Dapat pag gano'n, pupunta ka. Parang ako, kasi ilang oras lang sleep. Oo. Ah, hindi, Diba? hindi question yun. No, Wala. pero nung time Pumunta na ka yun, kahit wala kang tulog. so parang ako, napagalitan ako ng bongga. And among others, marami akong mga parang, kasi disciplinarian talaga yung nanay ko na yun eh. So talagang, bawat talagang, may ganyan. Bakit mo ganyan pinasuot? Bakit ganito, ganyan? As in talagang, yun nga, parang wala kang ginawang tama. So Wala alam mo kang- na saan galing, di Naiintindihan ba? ka na direct. Alam mo na saan Naiintindihan galing, kung ba't ako ganun sa'yo, no? So mana-mana lang yan. Direct Rory. So parang yun yung panahon na parang sinabihan niya na ako na, okay, I launched you, I don't wanna have anything to do with you. Na ganun ako. Totoo yan. So parang sabi ko, oh my gosh. Pero after that, nagkapatawaran naman, tapos hindi naman kami nagkaroon ng anak moment na hindi naman kami ginagawa. Hindi naman kami nagkaroon ng ganyang moment. So sinabi lang na, okay, napatawad naman ako. But then after that, parang I started working with different people na. And I think that's when I really parang spread my wings. Yun. What about you? I was walking down the street. Again? Laging gano'n. Tapos naging director. Parang tama. Hindi pa yun. Hindi. Si Direk Wen, so nag-AD ako sa kanya. Nag-AD ako sa kanya sa Mula sa Puso, sa saan ka man naroon, tapos sa Dulo ng Walang Hanggan. Yan yung magkakasunod eh. So, sa Mula sa Puso, dun pa lang, siguro after 1 year na constantly AD lang ang ginagawa ko, binigyan niya ako ng chance na mag-direct dahil merong for airing na ang location namin nasa Bulacan kami. Pero ang kailangan niyang issue sa Mandaluyong. Yun yung for airing. Eh, ang eksena, si Miss Charito Solis at saka si Claudine, yun yung eksena, sa Bulacan. So sabi niya sa akin, ikaw ang magdidirect nun. Direct? Charito Soy. Charito Solis? Serious?
Oo, si Tita Chato, ikaw na magdidirect nun. Kasi for airing, kailangan ako mag-shoot nung sa Mandaluyong. Sige, direct. Huwag kang malilate. Alam mo naman si Charito Solis, 30 minutes before the call time, nandun na yun, ready. Oo, yun. Made up. Ganon. Memorize. Yung ready. Yung tara. Veteran. 30 minutes before call time. Sa San Miguel, Bulacan yun. So, kailangan talagang, alas 6, nandun ako. Para, kilala ko naman siya na ganun talaga. Pero, sinasabihan ako ni Direk Wen na huwag kang malilate. So, nangyaring araw na yon, nagmaneho ako magmula Quezon City hanggang San Miguel, Bulacan ng mga 4:30 ng umaga. Ako nagdadrive. 4:30 ng umaga, ganun. Para alas 6, ready ako. Nandito na ako, ganun. So, kabadong-kabado ako. As in, inaral ko yung script night before, yung ganun. Isang eksena lang naman itong gagawin ko. Para naman Pero parang buong career mo parang na yung yun. acting ko naman eh. Oo, di ba? Pero ganun Ganun eh. yung Di ba? Kasi tensyon. binigyan ka ng pagkakataon, Yes. pinagkatiwalaan ka, so do not. Naalala ko lang na ano ko eh. Kasi si Claudine at saka si Tita Chato, so nung magbablocking na ako, parang ang eksena na nasa kwarto sila eh. Parang ini-introduce lang naman ni Tita Chato yung, dito ka matutulog, parang ganun yung eksena. So parang ganun ako. Tapos sabi ni Tita Chato, bakit? Bakit? Sabi ko, first time ko po kasing magdidirect. Ano ngayon? Kinakabahan po ako. Sabi, naku iho, huwag kang kabahan. Sige, ano bang gusto mong gawin namin dito? I-direct mo kami. Kasi gano'n, ang gusto mong gawin namin dito? Lalakad po kayo, ganun. Tapos sabihin niyo po yung line ninyo dito sa... As in, ganun ka pa eh. Tapos, sige. Claudine, linya mo? Nandito lang ako. Sige. Nasa yung camera mo? Sabi sa akin ni Tita Chato, nasa yung camera mo? Sabi ko, yung mga camera! So nag-AD, yung parang nag-shift ako ng wala pa ako dun sa hinuha ng director. Yeah. AD pa ako, yung ganon. Pero I have to take on that job, that scene na ako magdidirect. So kailangan panibagong mindset, panibagong parang, oo nga. Kumbaga, yung inaral ko, ganon, wala eh. Kasi wala kang camera. So paano mo ma-execute yung inaral mo, di ba? Yeah. So tama naman. So sinabi sa akin yun ni Tita Chato after. Sabi niya, alam mo, huwag kang na-overwhelm sa mga veteran actors like me, na first time mo magdidirect. Kami rin naman, artista kami. So, alam namin dapat namin gagawin. So, suportahan ka namin. So, ano pa? So, pagkatapos namin ginawa yung eksena, sabi niya, ang ganda naman ng ginawa mo. Yung susunod na eksena gawin na natin. Ikaw, habang wala pa si Direk Wen. Yung gano'n. Ikaw na. Kasi, sayang yung oras. Nandun siya sa gano'n, ha? Sabi ko, sige po. Next scene. Wala akong AD. Ako rin yung AD. Next scene, ako Next scene. Okay, ako na. Let's go. Ito na yung scene. So, gagawin na. Tapos tawan-tawan na siya sa akin. Kasi parang PA lang yung nandun. Ganon. Tapos, pagkatapos nun, after lunch, dumating si Direk Wen. Sabi ko, Direk, panoorin, previewin mo nga yung ginawa ko. Baka kasi mali, ganon-ganon. Tapos sabi niya, Ngako, ikaw, yung first scene nyo daw, wala kang camera, sabi ni Tita Chato, tawan-tawa siya. Sabi ko, oo nga, nakalimutan ko Direk eh. Sige na ba, previewin mo. So, preview niya, okay naman. Sabi niya, okay naman. Tama naman yung mga shots mo. Okay na yan, huwag mo lang masyadong isipin. So, yun yung first. Tapos after that, wala na. Nagbabackpack na, yung one cam, Yeah. yung mga sasakyan, phone sequence, yung mga ganyan. Diyan tayo nagsimula eh. Yes, totoo yun. Natutuwa ako kasi lahat yun, di ba, inaral mo na yun, parang okay. At saka, that time, ang laki-laki nun for me. Yes. Na parang, ididirect ko si... Tracking shot. Tracking shot to. Nakagano na naman yung camera. Napapanood ko to. Game. Wow. Ano namang movement doon? Wala Nakaganon lang kasi car mount. So yun, after that, saan ka man naroroon, ginawa na naman akong artista ni Direk Wen. Ginawa akong artista kasi yung best friend ni Rosenda na bading, hindi niya gusto yung talent na naman. So sabi niya, Andoy, ikaw na nga. Direk, AD ako.
At saka triplet si Claudine, di ba? Sandali lang. Tapos mag-artista, kaya mo yan. O, sige, ano mo gagawin? Artista ka, ikaw yung best friend. So, nag-AD ako noon. Nag-lipstick ako. Promise. Lipstick, short shorts, sando. Tapos, so nag-AD ako, gano'n, naka-lipstick, gano'n. Pero nag-AD ka, di ba? Kasi may eksena ka rin na gagawin mo yon na mag-artista ka rin. So pagkatapos doon, bibigay ko lang kay Alan Sanyong ko, ikaw mag-AD. O tara, baklaan. Tapos after nun, next. Ganon. So after that, nagbabackpack pa rin ako doon. Tapos parami na ng parami yung mga kinukunan ko na mga scenes. Kasi nga triplet si Claudine. So, pagka ginagawa ni Direk Juan, yung ang tagal, kunan mo na nga itong mga to, yung mga iba, kunan mo na. Sige, Direk. Tapos yung launching, doon na sa dulo ng Walanggan. So, nirecommend niya ako na si Andoy na yung magsa-second unit sa akin sa dulo ng Walanggan. So, ginawa ko yung sa dulo ng Walanggan, ako na yung second unit kay Direk Wen. Ang unang-unang eksena na naman na gagawin ko, si Gloria Romero. Yung, ano ba to? Alam mo yung gano'n, yung, grabe, nakaka-overwhelm. Icons yung kakatrabahuhin mo, ganyan. Tapos ganun din, ano naman din ni Tita Glo, na parang, Direk, kaya mo yan. Huwag kang ma-overwhelm. Tutulungan ka naman din namin. So, parang pareho, parang may GC sila. Sabihin mo yan. Sige, Same pa rin yung sinabi. ito ba yung sinabi mo? Ganun. Sige, sabihin ko rin. Ganun. So, after that, yun na yung MMK. Kasi sa ABS, yung kultura, ang launching mo talaga ay pag nag-MMK ka. Director ka na talaga. Oo, yung ganun. Tapos, again, pareho kami ni Direk May. After nung na-launch ka ng, syempre, yung mga colleagues mo, parang chini-cheer on ka na parang, yeah, bongga. Yung first MMK ko, na-concept ko, si Candy Pangilinan at saka si Eugene Domingo. Sila yung bida. Tapos, may mga maid sila. Comedy drama eh. May mga maid sila. Si Mylene Dizon at saka si Angela Velez, yung mga katulong nila. Yung palit, yung ganung concept na itong mga to na kilala natin bilang support at itong mga support na to, sila yung bida. Yung ganon. Natuwa naman, mataas ang rating. Yun na, natuwa na lang sila. Parang wala, yung parang, ano pong next ko? Wala. Di ba? Tapos parang, wala. Okay, so balik ako. Mag-AD ako o mag-second unit, yung ganon. Parang, tapos sinasabi ko yung kay Direk Wen. Tapos sinasabi niya, ano ka ba? Maghintay ka, meron yan darating. Maghintay ka lang. Okay. So, maghintay ka, ganyan. Tapos, parang, ang tagal na. Parang, wala nang nangyayari. Tapos, may pa isa-isa, diba? Hindi yung ine-expect mo na parang, pag na-launch ka, parang, yes. Director na ako. Ganon yung ang yabang mo na, ganon. Hindi naman totoo. Kailan kayo nag-decide, no more AD, director na lang? Sabi ni Ate Lea na naman, Calmirin, may friend na producer. May Regal yung Regal, merong Regal Studio present. Sama ka sa akin, sabihin nyo kay Rosel, bigyan ka ng salang ka sa mga episode. Nag-pitch ako ng concept, yun na, more than 20 episodes ako ng Regal Studio. So yun yung pero director ako noon. So karamihan ng script, ako nagsusulat. Written and directed by Santo Aquino. Kasi mas madaling i-direct yung material na ikaw yung nagsulat. Nakatulong sa akin yun. Like About Love, My Future You. So, malaking tulong sa akin yun. Pero after that, Legal Studio present, nag-decide na ako. Kailangan ko mag-decide direct that time eh. Yes. Mag-i-AD ba ako? Yes. O hindi na? Yes. Nung ginagawa ko yung Legal Studio present, sabi ko, hindi na. Ako nung sinabi ni Direk Wen sa akin na huwag ka nang tumanggap ng AD work, ikaw siya rin mismo eh. nagsabi. Oo. Kasi nga, rakitera, di ba? Yung parang, walang So, mag-AD ako sa ibang director. Tapos mababalitaan niya na nag-AD ako. Yung parang, ba't nag-AD dyan? Hindi ka na lang sa akin mag-AD. Parang ganon. Meron siyang ganon kasi nga, naghiwalay na kami. Na, ibig sabihin, ni-launch niya ako. So, hindi na niya ako regular AD dun sa mga series na ginagawa niya. Pero nalalaman niya na nag-i-AD ako sa ibang director. So parang kinausap niya ako one time na parang, ikaw ba gusto mo talagang mag-direct? Sabi ko, yes, direct. Bakit?
oh, ba't ka nag-AD pa sa iba? Sabi ko, hindi pa pwede yon. Kasi walang work eh. Sabi niya, paano mo ma-attract yung mga producers na ikaw ay isang director na kung nag-AD ka pa? Mas convenient kasi para sa kanila na kunin ka bilang AD True. kaya sa kunin ka nila bilang director kasi hindi ka on top of mind nila eh as a director. Dahil AD ka. Sabi ko, okay. So, ano gagawin ko? Huwag ka na muna tumanggap. Gusto mo mag-AD ako sa'yo? Sinabi na huwag kang tumanggap. Kulit mo rin eh. Nakasabi lang eh. Sabi ko, okay, direct. So, may yung transition na yon na tama ka doon na parang kailangan kong i-imbibe, kailangan kong isipin na eto na, director na ako, yung ganyan. So, nung ginawa ko naman yun, sunod-sunod naman. Naging parang sabi naman din nung universe na, ay, oo, director ka na, go. Nakasunod lang talaga doon. Di ba? I think din kaya yung mga nanay natin, our mentors, Right. take us in as second unit because they are aware na hindi pa, matumal pa talaga Right. kapag na-launch ka. Yes. It's not like they will trust you right away kasi. Yeah. So the only time that parang mahahasa ka is if naging director ka ng tuloy-tuloy. And that's why it was, at least in ABS-CBN, it was a trend that the directors would launch their ADs to directing and then nagiging tag team na sila. So, after that, pag kunwari nakikilala ka na as a director and you have a steady project, doon ka na unti-unting kumakala sa iyong nanay. Right. Parang ganun siya eh. Ako nga, nung lumipat ako sa GMA, doon lang ako nakagawa ng pelikula. Not even with Star Cinema. Hindi ako sa Star Cinema nag-start ng pelikula. Yung ganun. So parang, I think that was 2009. I went through difficult time in my career that time. And then I have to leave ABS. Because, bakit wala nang work? Di ba, mother company ko to. Kumbaga, dito ako nagsimula, di ba? Ba't hindi niyo ako pinagkakatiwalaan? Bakit may mga iba pa kayong mga hina-hire? Andito naman ako, libre ako. So si Direk Wen ang nagsabi sa akin na, ba't hindi mo hanapin yung sarili mo sa labas? Baka wala dito. Sabi ko, so, aalis ako, no? Sabi niya, oo. Kasi that's the only way. Yeah. Di ba? Ang mga anak, lumalabas din ng bahay para hanapin yung sarili nila. At pag nahanap na nila yung sarili nila, pwede naman silang bumalik kasi welcome ka naman dito anytime. Magpaalam ka lang ng maayos. Ganun talaga eh. Feeling ko kasi that time, ang dami ding tao Yeah. sa loob na kailangan bigyan din ng opportunity, ng chance. So, hindi lang sa'yo ibibigay lahat all the way. Oo, tapos doon ko rin na-realize na, baka hindi ako magaling. Ano mo yung gano'n? Yung baka kulang pa ako ng experience o knowledge o I have to evolve. I really have to find myself, yung my voice. As opposed to, I'm living in the shadow of Direk Wen. Yes. So yun naman din yung sinabi niya sa akin, na parang, di ba sabi ko sa'yo, spread your wings and prepare to fly. For you will be butterfly. So, Aris, umalis ka. Tapos, bumalik ka pagka ready ka na. At yun din yung reason ko na parang sabi ko kay Tita Cory that time, I have to find myself. Baka wala po dito. Sa labas na muna, hanap ako, ganyan-ganyan. So, siguro for 1 year, hindi ako nagtrabaho as director or as AD. So, after nun, nag-apply na ako nun sa GMA to be a director, ganyan. Tapos, I stayed there for 6 years. Oh, tagal din, And during that time, may mga pelikula na ako nagawa that time. So, parang okay naman sa akin. Alam mo yung experience. Just when you think na parang okay, tapos na ako sa pagiging AD, eto na. This is it. End all, be all, magiging director na ako. Ay, hindi. No. Yeah. Doon pa lang pala simula ng parang the new challenges. And then it took so long then for me to, I'm still trying to, parang now I'm still learning. Yeah. I'm still learning. Hindi pa tapos ang learning process. Parang gusto ko pa rin na nag-evolve ako. Gusto ko pa rin matuto. Kasi nga, yung feeling ng ang daming bago eh. The new ones are coming in. Yeah. And technology is changing. You have Right. to be up to date. Yes. You have to constantly be on your toes. So yung feeling mo mula nung na-launch ka, mula nung iniluwal ka as a director, hindi na tumigil yon yung being on your toes. Right. Diba? Parang
akala mo lang na parang, okay, director na siya, and then marami na siyang nagawa. Ay, hindi. Hindi ka pwedeng chill-chill at relax ka na yeah, director na ako. No. True. Parang tuloy-tuloy pa rin ang learning, tuloy-tuloy pa rin yung pag-aral because it doesn't stop. It never stops. Tsaka hindi mo pwedeng, ang hirap kapag director ka, parang every project na gagawin mo, ang pressure for me is ito yung magiging basis para ulit ako. So forward. You're Yung only mga good ako, as your last. Parang ganon. So kailangan talagang hilingan mo. Hindi pwedeng putyo-putyo. I think that's one of my biggest learning kay Direk Chito. Si Direk Chito, kahit insert ng cellphone, dumadali. Sabi ko, oh my God. Kasi may motivation yung character. Kasi yung nakatingin, kinakabahan. So, ginagawa Ano yung kinakabahan? Kinakabahan. Ikaw ba na-compare ka? Kay Direk Wen? Oo. Hindi, kasi hindi ako gumawa ng comedy. Ba? Oo nga, no? Puro serious. Oo, hindi ko rin alam. Parang hindi nila ako pinagkakatiwalaan. Sa tingin nyo pa? Oo! Gumawa ng comedy. Ewan ko rin eh. Uy, gumawa ng, uy, muli nyo naman siya. Magaling siya sa comedy. Anak ako di Bandirama. Oo! By the way. Nanawagan po kami. Hindi ko rin talaga alam. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ang comedy dati sa ABS, ibang comedy department yun eh, di ba? Yeah, oo. So, hindi tayo napupunta doon eh. Hindi Yeah. tayo nag-studio yun eh, di ba? Usually ganun. So, parang hindi ako nalagay doon sa comedy. So, hindi ko siya na-practice, yung mga natutunan ko kay Direk Wen. Tsaka, nung nag-start si Direk Wen gumawa ng mga Tanging Ina, hindi na kami mag-tandem as director and AD eh. Tapos ka na mag-iili sa kanya. Oo, nagde-direct na ako noon. Dumadalaw na nga, naging artista na. Di ba nga? Di ba nga? Hanggang pangatlo, di ba nga? yung sinasabi mo kanina, Direk May, about yung transition from AD to director, tapos yung parang naghihintay tayo ng matagal, gano'n. Kasi, again, wala tayong security of tenure eh. Oo. Yung trabaho natin, being in the film industry, wala ka namang, pag wala kang project, wala kang sweldo. Ganun yun eh. Wala kang pera. Nga. Di ba? So, paano natin yun gagawin? I mean, paano natin i-sustain yung buhay natin, di ba? So, gagawa ka ng ibang trabaho na alam mong gawin, di ba? But we're in this industry, ang tagal na natin nandito eh. Industry natin, hindi ganun ka-acknowledge ng government, di ba? Na this is an industry. May mga film schools, may mga film students, may mga gumagraduate na hanggang ngayon wala, after nung thesis film nila, wala naman silang trabaho bilang director. 'Di ba? Yung mga bata kasi ngayon parang okay, gusto kong maging director. So, gusto kong mag-film school. Papasok ng film school, ganyan, nakapag-submit best thesis. Ang ganda ng short film, ganon. Nanalo sa Simaraya, nanalo sa alternatibo ng CCP, umikot sa buong mundo, festivals, tapos ang usapan. Nasaan siya ngayon? Ganon. Yung, na-practice ba niya? Naging director ba siya ng kung anumang project? Nasaan na? Yun yung sad reality kasi hindi nasusustain. Sayang eh. Sayang. Ang daming talented kasi. Tapos wala lang. Parang ganon. After one shot, ng isang pelikula, isang serye. After that, wala na. Di ba? Not all kasi are, parang even if nakilala sila, maybe bibigyan ng one project Right. by production house. But because there's so many eh. Right. Ang dami ngayon, Daming di ba? gusto Super mag-direct daming directors. Ayun na nga. Ang mga pangarap nila lagi, director. Correct. Walang nag-iisip na, gusto kong maging AD. Wala eh. Di ba? Or gusto kong maging PD. Gusto kong maging PD. Wala eh. Gusto kong maging producer. But in other countries kasi career yun in Career. itself. Yes. Na parang I wanna Hindi be siya stepping stone sa ibang Oo. bansa. Yes. Yun ang ultimate goal, maging assistant director. Right. And then they are
and ito yun eh, they are paid well. Right. They are paid well, they have, parang meron silang benefits Yes, and all, yes. they are Oh, protected. secured. Yeah. So, it can be sustained. Nasusustain Right. because pwede kang mabuhay as an AD. Although I know that the Parang professional kasi direct talaga yung tingin nila dun Yeah. sa ano. Hindi siya stepping stone. Yun na although nga, the yun whole na nga world dito naman eh. is suffering. Oo. I think right at this point, Kasi si Trump eh! Mainit ang ulo ko. Kasi. the whole world is suffering right now. Right, Wala talagang right. ano. I think everyone is, parang merong transition na nangyayari sa buong mundo in the industry. So, talagang struggle. So, if you wanna be a director, ito yung papasukin mo. You're coming in at a time when the industry is struggling. Film is kumakapit na lang sa kanyang parang Naghihingalo. Naghihingalo siya talaga. Yeah. Swerte mo na kung may pelikulang ipapalabas sa sinihan. Oo. Kasi And then ngayon, ang every cinema- tayang-taya talaga siya. It's a gamble. Kasi nga, hindi mo alam kung kikita ba or Oo. hindi. Will people watch it? Nakakakaba. Grabe yung ngayon, yung pressure and yung tension to have a film. Mas viable, of course, to have streaming, to go through streaming because hindi, kumbaga parang you're dependent on the streams, ganyan. Iba yung kita ng pelikula. So if you wanna be a director ngayon, this is a very challenging time. Good luck sa inyo. Ang dami ngayong medium eh. May naalala kong advice sa akin si Gerald before ako maging director. Kasi ito na eh, gusto ko na mag-direct eh. Sabi ko, Jer, anong payo mo sa akin? Gusto ko na mag-direct. Sabi sa akin ni Gerald Tao, kailangan ready ka. Anytime. Para pag kumatok sa iyo yung opportunity, pag hindi ka ready, papapunta sa iba yun. Pag ready ka, sa iyo yun. Sa'yo. Eh paano pag kumatok hindi ka ready? So kung gusto mo talaga yung profession mo, whether you are DOP, you're a PD, you're an actor, you're a director, dapat pinag-aaralan mo. Dapat ready ka. Para pag nandun na yung chance at kumatok sa iyo at ready ka, game. Parang siguro kay Sir Ed, yun nangyari sa akin. Nung sinabi niya sa akin na, Chris, if you want to direct, do it with us, meron pa akong script. Eto na kagad. Oo. Sakto. Ready ka. So, ready. So siguro sinunod ko yung payo ni Gerald na be ready all the time. Nag-aabang lang ako ng chance. Abang-abang lang. Kakatok naman talaga yan pag kaya naman. Pero ako nangyari sa akin, I thought I was ready. Iba yan. I thought I was Yeah. ready. Feeling ko ready na ako. Mm. Hindi ko naintindihan kung ano yung sinasabi nila na, criticism about my work. Mm-mm. Hindi ko nakikita pa. Mm. And so I realized, of course, now in hindsight, na, hindi pa pala ako ready nun. Kumbaga Right. parang na-launch ako, they saw something in me. But maybe a little more time, a little more hasa pa. But for me, that was my path. That's my journey. Lahat naman tayo kanya-kanya ang Kanya-kanyang journey. Yes, 'Di ba? yes. Sa papunta sa pagiging director. And yung sa akin, it was a series of a lot of painful realizations, a lot of hits and misses, Right. a lot of hurtful criticism, a lot of bad things said about me. Pero yun eh. How badly do you want it? How badly do you want it? And parang what will you do or what will you give up or what will it take for you to reach that goal? Kumbaga parang lahat ibibigay mo. Parang love. Again. Bumalik tayo. Again. Oo eh. Kasi no. Because we love what we do. Yeah. Di ba? We're so passionate about it. We love it. Yung no matter what, yung masakit to ha. Ang sakit nito. Pero nandun pa rin tayo eh hanggang ngayon, di ba? As opposed to dun sa iba, wala na. Ayaw na nila kasi nasaktan sila. Di ba? They give up easily. They don't think na it's a learning process that you evolve along the way, Yeah. hurtful. Ang hirap eh, mahirap talaga eh. Pero dahil mahal natin, andito pa rin tayo. Yeah. 'Di ba? So, siguro dun sa mga inspiring to become filmmakers in the future, mahalin nyo lang talaga yung trabaho na yun, mahalin nyo lang yung proseso at saka yung tinatahak ninyo. And eventually, darating ka dun sa end point o yung end goal mo na gusto mong maging kung ano man, di ba? Yeah. Kesa dun sa dahil nasaktan ka, dahil nahirapan ka,
i-give that up. Yung, Sobrang harsh ng mundo. Director ka, nakarupok mo, gumawa ka ng pelikula, at ang pangit ng review, iiyak ka na lang maghapon, magkukwit ka na. Ay, oo. Hindi ganun eh. Totoo. Hindi ganun ang buhay eh. Eh, di pangit. May si Direk Chris Martinez, tinanong ko siya dati, how do you respond to bad review of your films? Sabi niya sa akin, Chris, pag ang pelikula mo, pinalabas sa sinihan, hindi na sa'yo yan. yes. Wala ka lang magagawa dyan. Lahat ng tao may opinion. Hindi na sa'yo yan. Ba't mo kailangan dibdibin lahat ng comments? So, that's very, tama naman si Direk Chris. Ba't magiging personal sa'yo? Eh, lahat naman ng tao may kanya-kanyang opinion. Kung ilang tao meron tayo dito, lahat yan, may kanya-kanyang opinion. Sa At hindi, pelikula mo. at hindi pare-pareho yung At hindi opinion pare-pareho. Yeah. Pwedeng pangit, pwedeng maganda, Yeah. nakarelate siya, pwedeng hindi, naiyak siya, hindi siya naiyak. Kanya-kanyang taste lang yan eh. So bakit kailangan gumuho yung mundo mo? The reason you stay is, ako parang beyond love, it's purpose. Yeah. Kumbaga parang, when you become a director, so umpisa di ba, because pangarap mo yan, passion mo yan, you want to be a storyteller, but later on, it evolves eh. It evolves to purpose. Parang ngayon, nagiging vocation na rin siya eh. Kasi parang, ako, ang feeling ko, kapag nagdidirect ka, ang swerte mo because you're able to reach so many people through your medium, through your work. And you're able to send out a message. Yeah. And you're able to influence and impart values. So napakalaki ng responsibilidad mo as a filmmaker or as a director, as a storyteller. So parang yun yung pinakamahalagang bagay doon, Yeah. yung purpose. And then may magsabi lang sa'yo na that uplifted me, that, you know, I was moved by it, Yeah. etc. ganyan. Then you know that nagawa yung ano mo, yung project mo na yun. May purpose siya. And that's the reason why we keep doing it. That's the reason why we keep doing what we do. And the reason why we love what we do is because of that purpose. It's not just yung self-serving that I wanna be, ha ha ha, director. Oy, kaya ko bumarte, kaya ko. Kunin kita. Kunin kita din eh. Kunin mo kami dalawa. Pero yun. That's at end of the day, it is, there is a purpose. There has to be meaning to what you're doing. Right. Walang mas nakakataba ng puso ang makarinig ng comment from the audience about your film. Parang for example, after kong ginawa yung Write About Love in 2019, ang dami nagka-chat sa akin na, Direk, salamat sa pelikula mo, nag-try ulit ako magsulat. Kasi Write About Love is about scriptwriters na ginagawa yung script. Direk, salamat sa pelikula mo. Dati sumuko na ako, ngayon I'm trying to finish my script. Even other filmmakers. Direk, takot ako magsulat pero tatry ko ha. Kasi na-inspire ako sa pelikula mo. I think kapag na-impart mo sa audience yung gusto mong sabihin sa kwento mo, at sila mismo na-appreciate nila yung pelikula at i-apply ang Yeah. buhay nila, yun nagbigay ka ng konting piyeraso sa kanila ng pelikula mo. Okay na Yun yun. yung mas Yes. na-achieve mo yung goal mo sa Yeah. filmmaking. Ano yan, tama ka dun eh. I can relate to that purpose. Siguro at this point in my career, ano yung purpose mo? May gagawin tayong project, buong puso natin ibibigay, oras, panahon, dugo, pawis, luha, bibigay mo yon, tapos may bad review, di ba? But it doesn't define you Yes. as a person or as an artist. Sa akin, mas dun pa ako magfo-focus sa may isang magme-message ng, Direk, salamat sa Yeah. ganito dahil na-touch ako, naging ganito kami nung kapatid ko, may eksena kang ginawa, yung mga ganun. Naalala ko yung ganito. Oo, naalala ko yon yung tama ka eh, thank you. Iyak ako. Dun lang okay na ako eh. Makes it all worth it. 'Di ba? Lahat okay na. Yung kaya ko sa bad review mo, mag-review ka game go. Ikaw nga gumawa. Kaya mo. Try mo. Oo, try mo nga. Nako, itong mga to, hindi mo may ganun ka eh. Pero ultimately, ano yung purpose? Tama ka. Ano yung purpose mo at this point in our lives, 'di ba? As filmmakers, we inspire younger generations to follow their dreams na gusto rin naman nilang maging director eventually eh, di ba? So, maganda tong may tsikahan na ganito kasi mapapanood nila at makikita nila na
hindi pala ganun kadali yung mga pinagdaanan ng mga hayop na yan. Diba? Ang dami nilang mga pinagdaanan na struggles na ganun. Kaya andyan pa rin naman sila living and thriving. Pero mahal na mahal nila yung trabaho nila. Mahal na mahal nila yung ginagawa nila. Kaya sila nandyan pa hanggang ngayon. Peanut price naman kahit sa ang trabaho or profession. Basta mahal mo yung trabaho mo, gagawin mo talaga lahat to make it good, better, and best. Basta mahal mo yung trabaho mo. Minsan unrequited kasi. Unrequited Totoo. love. And then thankless. It's a Very. thankless job. Yeah. And like what we said, people come and go. Yeah. Even tayo. Yeah. We will just, we will one day move on, disappear. Yeah. But the projects that we've done will stay. Yeah. And hopefully the projects that we've done, even sa next generations, even when we are not there anymore, people will learn something from it and they will impart and then they will feel the love that we gave dun sa ating mga projects Yung na mga yun. mentors natin, di ba? Ang dami nating natutunan sa kanila. Now, for sure, yung mga next generation, tayo naman, yung may nai-impart sa kanila kung sila Yeah. na yung naging director. Pasa-pasa na. Paid for well. No kids ba ito ni Direk? Gawa sa coffee. Parang kinakabahan ako. Ay, ako na. Pagod ako, nag-bake pa ako. May galit ang mga pig. Parang apat na entry nung Sinimalaya, artista ako, gano'n. Oo. Tapos sabi ko nga kay Cherry Pie, the more entries you send, the more chances of winning. Diba? Sabi niya, makakaloka ka. Kasi parang judge si Cherry Pie nun. Tapos nakita niya, ang dami mong entry. Ano yung mga pinagagawa mo? Sabi ko, parang, and then, sumalangit. Lahat ng mga mentors sa atin, sumalangit. Ay, ako lang pala. Di ba naman yung Yun sa'yo, nandyan pa? Oo, tayo sa akin. Oo. Oo nga, no? So, ako ang... bale, wala ito. Kakagawa ko ng soap, ganun.